Kasi pagtatanim ng mais, mayroon sa isang taon, 2 cropping yun. Kasi sa amin dito pag itong pagtatanim namin ng mais, inuutang din namin. Inuutang po namin sa mga amo namin o kaya yung tinatawag nila na traders, yung mga may mga pwesto dyan sa bayan namin na nagbebenta ng mais at saka yung mga abono. Binhi at abono inutang mo, kung magkano yun, 30% naman ang porsyento nun. Halos nga ma'am, wala kang maneto. Sa amin ho, kasi ilang beses ho kaming nababagyo. Ganun din po ma'am. Meron man o wala, tuloy-tuloy pa rin yung porsyento. Ano yung babayaran niyo? Uutang ho naman ulit pag panahon na ng taniman, magbibigay ho ulit sila. Hindi ba kayo nalulugi sa ganung sistema? Malaki ho ma'am, talagang lugi namin. Wala na ho naman kaming naitanim na iba, kundi mais lang po. Pag hindi naglagay ng fertilizer, anong mangyayari? Lalo na ho ma'am na walang maaani. Kasi yung fertilizer ang parang bumubuhay sa mais ma'am. Po sina-advise sa mga tao na magtatakip sila ng ilong at saka bunganga tuwing nag-e-spray. Karamihan naman hindi nila sinusunod. Kasi hindi raw sila, yung hindi maayos ang paghinga nila, tapos mabigat pa yung daladalang sprayer. Noon ang tinatanim lang namin yung palay, mga gulay, yung mga root crops. Hindi ka pa magkakautang noon, wala kang utang noon. Hindi katulad na ngayon na halos lahat kami dito sa amin may utang. Nakarinig ka na ba niya ng mga organic na pagtatanim, Arian? Narinig ko na ho ma'am, pero hindi ako interesado sa mga ganyan. Basta ho, tanim lang ng tanim, ganun ma'am. Kasi ma'am, kung ano po yung ginagawa nila dito, yung kaugalian ho namin, yun na po ang ginagawa namin ma'am. Ang may malaking problema o challenge sa mga magsasaka yung kahit gaano kadami yung mga binubuhos nila sa kanilang mga lupa, gaanong sipag ang kanilang ginagawa, hindi na kagaya ng dati na tumataas yung kanilang inaani. Ang gusto lang nilang gawin ay may kunting makuha sa lupa. So sa Kabyokid, sinusubukan namin lahat ng mga likas kayang mga pag-unlad, mga pwedeng pagkakitaan ng mga isang magsasaka o isang pamilya. Systems thinking is actually thinking like nature does. Everything is connected in a kind of relationship. You're going to look from the start, how am I going to achieve this little paradise of mine? It's more like I'm going to be gentle with nature, nature is going to be gentle with me. You're just blending into a natural system. Isaalang-alang mo yung mga sector and yung zone analysis mo. Dito sa loob ng Kabyokid, sana lahat ng mga elemento na yan, yung sinasabi natin mga lakas, kunin natin siya bago mawala sa ating sistema. That saying that means that you try to understand how you can put up a farm or an ecosystem or a building or anything that is going to be very kind and very gentle in its impact with the surrounding elements.
So it's not going to tap too much in the energy of another element. It tries to share and give as much of the energy it needs to sustain itself. Sa loob lang Kabyukid, sinasabi natin na wala sanang salitang waste, walang waste, kundi lahat na papakinabangan may yung output ng isa nagiging input sa isang component. Pag may peste, nagsasabi lang na may imbalance sa isang ecosystem. Yung diversity, no? Yun yung kinakatakot namin sa mga magsasaka na halos iisang klaseng mga pananim yung kanilang mga tinatanim. Wala na tayong mga insekto na nakatulad din nila na silang pupuksa din doon. Dahil iisa na lang ng klase ng mga insekto na nandyan. Sa loob ng Kabyukid, focus namin dahil sa kanyang katangian. Napaka-versatile kasi itong kawayan na to. It's that kind of thinking that will allow you to design about any kind of product in a way that it's not going to extract too much of the energy that it needs to sustain itself. No? Napakagandang tingnan, napakamatibay at madami siyang paggamit. Ano man yung maaaring madala ko sa palanan na maging kapakinabangan na maituturo dun sa bayan namin. Dahil nakita namin dito na mabubuhay din pala ang mga farmers kahit walang chemical na ginagamit sa palayan at sa gulayan. Katulad dito, pagbabago na nakita ko dito sa Cabiao, maraming pagbabago talagang dapat i-apply doon. Lalong-lalo yung pagtatanim ng mga gulay, sa aming mga kababaihan, mga walang magawa, yun ang gusto kong i-apply. Talagang gugustuhin ng magsasaka na mapanumbalik yung dati nilang ani. Dapat back to basic din yung kanilang actions. So makikita dapat lahat sa ating paligid, hindi na tayo lalayo pa. No? Nasa paligid lang natin, i-tap lang natin yung mga bagay, mga yaman na yan sa ating paligid. Sa ngayon ay parang ibang-iba na kasi ang agriculture natin na kapag hindi ka gumamit ng chemicals, kagaya ng fertilizer, pesticide, wala ka lang aanihin. Pero dito pala kahit hindi sila gagamit ay pwede, mapagkikitaan pa rin ang kanilang mga bukirin. Kaya siguro yun ang kuwan namin, nakakatch ng aming interest.